Isa kang alamat, Pika! I'm just Thank you, brother. How much for this? I give you 50. 50. Is it working? This one belongs to her one. Oh, okay. I have another one. 360. 360. How much for that? If you want it, I give you 50-50. 50 I each? sell it IT. Believe me, I give you so cheap. Yeah. Yeah. Can I have a look? Of course you can. Alright, I'll think about it first. Thank you. $5 a game. 5. $5 This one comes with it? The I could put consoles? a controller and a cable with one of them, yeah. I don't think I think one of these, I think that goes with that. Yeah. They sort of, I'm interested that'll be for in... an Xbox 360 or something like that. You willing to let go of the... You willing to let go of them altogether with the consoles? All together, like the whole Yeah. lot. This one, this one, this one, this one. Well, I'd have to add it up. And your you know. bundle. Yeah. Give me a price then. Well, I just fixed this stuff for fun. So oh, okay, yeah. alright, so you got Yeah. 40, 30 each, so what's that? That's 100, 130. Right, I could probably do the whole lot, right? You gotta add it up. So say if it's Yeah. like $300 worth, I'll probably do it for 250, you know what I mean? Yeah. You know that ratio? Because if that doesn't work, because if you go, oh, I've got $300 worth and you go $50 a lot, it's not Yeah. gonna work. Yeah. I could probably do. I still gotta test this out. They Spends always a lot work. of time. Yeah. Look, I'll tell you what, I'll do the whole lot. I know I'm fucking this up because it's all the gaming. I like this. Alright, so I think there's a PlayStation 2. PlayStation 2 thing. I reckon, because these are 15 each, that's 15. 15, so that's a 1560. It's probably about 100. You got all that. There's a What's that? 64 power supply. Oh yeah. Cool. Alright, so I reckon 250 the lot. 250. Yeah, take the box as well. 250. No. Yeah. 230. Is that right? 230. 230. Yeah, I reckon Awesome. 230. Alright, Great. done. Done then The done. whole box. You're gonna have to come back. At least you can carry it all. Yeah. It's hard to tell. It's gonna be heavy, man. Target. How much you want this yan? Gumagana to, kuya? Oo, gumagana yan. Ganda. Magkano to? Bali, kasama yung camera. Bigay ko sa'yo na lang kuwan. I paid for my $500 but different brand. Yeah, this one Yeah. DJI. DJI.
Yeah, I got the 350 kasama na yung 29. camera. yeah, Canon. Oh, Dalawang lens niya. they're good. They're especially for filming. That's 400. Yeah. That's 500, 499. wow. Sorry, I was asking how much. Kuya, sipating ko lang. So, walang laban yan. Kung ano Gimbal, yan yung- gimbal yan, di ba? Gimbal. Ang kuha niya lang rito yung parang plastic na yung ito ganito nakaganyan. Oo. Oh yeah, working. Everything's working. Thank you. Hindi kasi ako marunong. Did you say 5? No. Oh. Thank you. Pag-aaralan ko. Instruction eh. Kuha mo lang sa YouTube. Sasabihin sa'yo. Oh, may mga guide naman eh, di ba? Ang gagawin mo nito, lagay mo ito rito. Madali lang yan. Ito. They're going to be balanced. Put it here. You balance it to camera to all Right. directions. Yeah, you put it and here. Then it works on the Yeah. electric button. So it's not gonna shake. No. No. Yeah. Yeah. Ito. Gusto mo to? Kasama na yan. 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 350 lang. 350. Gumagana din yan, kuya? Oh, gumagana siyempre ito. Oo. Ito, may fish lens ka pa rito. Ay, shit na. Paano lang i-charge? Dito kasama yung charger. Yan. Okay, kuya. PID tayo. Hello. Yan, nakauwi na tayo, no? Napanood niyo yung video natin sa Laverton Market kanina. Ito, napakadami nating nabili. Ayan. So, mamaya share ko sa inyo kung ano yung mga yan, no? Yan, pero i-recap muna natin yung mga na-sales natin this weekend. Yan, no? Ang dami din. So, welcome ulit. Ako nga pala si Boy Pickup, ang inyong Pinoy Flipper dito sa Australia, no? Kung bago ka pa lang sa channel, welcome, no? So, ginagawa natin ay binibenta natin yung mga nabibili natin sa mga thrift store, garage sales, flea markets, no? At binibenta natin sila sa eBay for a profit, no? So, yan. So, nakita nyo kanina yung video dun sa Laverton, no? So, medyo may iksihan ko na lang, no? Para hindi masayang yung oras nyo. Pero mabilisang video lang natin. Tatry natin ngayon, no? So, ito muna yung mga sales natin itong weekend. So, unahin natin itong mga backpack. Yan. Teka. Yan. Itong mga backpack. Yan. Itong Harley Davidson na backpack. Yan. Dalawa yan. Ito. Kung naalala nyo, nakuha natin ito sa garage sale, no? Dun sa huli nating video. So $5 lang ang kuha natin dito, no? So sabay silang nabili itong weekend. So yung isa nabili yata $74 kung di ako nagkakamali. Tapos yung isa nabenta siya ng full price, no? Pero pupunta din siya international, no? So iba yung handling natin kapag international, medyo mas secure natin siya. Tapos mas okay kasi yung bumili yung nagbabayad ng shipping, no? So lipad na yan dalawang yan. Easy, no? So from $5 each, no? So mga $150 din natin nabenta yan dalawang yan. Tapos sunod naman itong mga CD, no? Yan, CD naman ng Queen. Yan. So nakuha din natin to dun sa huling video, no? Naalala nyo ganito sa marketplace. So nakuha tayo ng isang malaking bundle ng mga CDs, no? So ito hiniwalay ko lang tapos binenta natin siya as a bundle na Queen album, no? So nabenta natin siya mga $45, no? So suwabing-suwabe. So $10 yung puhunan, no? Next naman CD din, no? Ito kay David Bowie naman, yan. David Bowie na album. Oh, yan, dalawa. So galing din yan dun sa nabili natin sa marketplace, no? So happy ako na nabebenta yung mga nabili natin galing sa deal na yun. So ito, lipad na din. $25 naman yan nabenta, no? So happy na tayo dyan, pwede na yan. Itong mga random na mga DVD movies, no? Yan. So nabenta natin to ng mga gandang presyo, no? So ito galing pa doon sa garage sale pa dati pa, no? Na pinakyaw ko yung mga paninda niya na DVD. So ngayon halos wala nang puhunan to, no? Pero nakapost pa rin siya sa eBay. So unti-unti nakakakita tayo dito, no? Kahit $1 or $2 yung benta niya, happy na tayo, no? So tatlong random na movies. Hindi ko na ma-recommend na bumili kayo ng mga movies, no? Kasi hindi naman masyadong maganda yung presyo. Unless makikita mo yung mga rare or out of prints na movies, no? So itong mga ganito, mga random na movies lang, nakita ko lang yung presyo nila over $15 na nabibili. So although yung iba yata dito na nabili ng best offer, no? So not bad pa rin, at least nilipad na siya, no? Nababawasan na yung stock natin. So okay pa rin yan. Next naman itong TV series, no? Falling Skies. Yan, no? Falling Skies. Complete season yan, ay complete series yan, no? So 1 to 5. So hindi ako familiar dito sa series na to, no? So kung familiar kayo, mag-comment na lang kayo dyan. Pero ito nabenta natin ng $35 if I'm not mistaken.
nakuha natin to sa isang private deal din sa marketplace, no. So parang $5 ko lang to nakuha lahat to, no. So $5 naging $33, not bad. Tapos last naman sa DVD category natin, no, itong younger. Yan, younger naman na series, no. So hindi ko alam kung kompleto na to, no. So kung alam nyo din to, mag-comment na lang kayo kung ano to. Hindi ko pa to napapanood, no. Pero 5 season siya, 1 to 5. Tapos nabili natin to sa thrift store, no, $1 each lang. So kinuha pa rin natin. So gusto natin yan, yung mga magkakasunod na seasons, kahit na hindi yan complete series, nabebenta yan. Pero syempre, prefer natin yung mga complete series. Mga $30 lang yata ito nabenta, no. Pero from $5 to $29, okay pa din, no. So tubo pa rin tayo dyan. Nice. So last na sale natin itong weekend, itong PS2 Slim. Ayan, no, PS2 Slim. So kumpleto yan, merong controller, merong accessories, yung power adapter niya, tapos sinamahan ko na rin ito, no, kasi nasama siya dun sa binili natin. So kung naalala nyo, nabili natin to sa thrift store, dun sa Savers, no. So ang puhunan ko dito is $60 lumalabas after nung mga discount na nakuha natin. Nakuha ko to sa Savers, no. Tapos mayroon tayong 20% discount doon, kasama yung Wii na nabenta rin natin nung isang araw, no. So lalagay ko na dyan kung saan siya nakuha. Anyway, ito tinesting ko siya, no. So tapos ang ending may issue pala. Although maandar siya, yung CD niya hindi nakakabasa ng mga bala ng mga games, no. So binenta ko pa rin siya for parts, no. So walang problema sa eBay kapag nagbebenta ka for parts, no. So ito, kahit nasira siya, nabenta pa rin siya, no, ng magandang $110, no. Kasama na yung shipping doon. Nagpapayad ako doon sa mga buyer. So sinamahan ko siya ng shipping para naman sulit, pero $90 lang yung asking price ko dito plus shipping, no. So hindi na ako gasto sa shipping. So not bad pa rin, no. Tubong-tubo pa rin. Okay, yan yung mga sales natin itong weekend, no. Gagawin natin babalutin natin yan, tapos dadalhin natin sa post office bukas para makuha na siya ng mga bumili, no. So ganoon lang, kapag weekend kasi sarado yung post office, tapos long weekend pa dito sa Australia, last Friday holiday, so medyo naipon yung mga sales natin, no. So unfortunately hindi siya ganun karami, 10 lang over 3 days, no. So pero not bad pa rin, I mean income is income. Okay, doon na tayo sa mga napamili natin. So ito yung mga napamili natin sa Laverton Market, no. Halo-halo yan, mga video game consoles. Tapos may mga nabili din tayo sa thrift stores, no. So mamaya pakita ko sa inyo, pero unahin muna natin itong nakuha natin. Ayan. Yan, so set ng drums at guitar, no. So Guitar Hero yata yung tawag dito, no. So hindi ko alam kung gumagana, pero nakuha ko lang to ng libre, no, sa Facebook. So meron kasing Facebook group dito sa amin, no. Nag-giveaway lang sila ng mga ganyan. So kinuha ko na rin kahit mukhang bulky, mukhang mahirap i-ship, no. So free money pa rin siya pag napagana ko, no. So anyway, yan, so bebenta lang natin. Try ko rin siyang ibenta sa Facebook Marketplace, no, para hindi tayo mahirapan sa shipping. Kasi kapag sa eBay natin binenta yan, baka kainin lang yung kita natin ng shipping, no. So walang problema doon. Try natin Marketplace tsaka eBay pareho. Yan, so ito na yung mga nakuha natin this weekend. Grabe, ang dami. Puro video games yung nakuha natin, no. So this weekend overall nagumastos ako ng over $1,000, no. Over $1,000 yung nagastos ko. So grabe. So mamaya pakita ko sa inyo isa-isa. Pero ang logic ko lang naman dyan, kung gusto ko pang kumita, kailangan hindi ako takot gumastos, no. So syempre nagbi-business din tayo, no. Kahit paano dapat marunong tayo mamuhunan. So yan, so $1,000 lahat yan. So meron pa dun sa likod, no. Yun yung pinakamahal actually. Mamaya papakita ko sa inyo. Okay, simulan natin dito sa mga PlayStation. Yan, actually mga video game consoles lahat yan, no. So ito, dalawang PlayStation 3. Yan, no. So PlayStation 3, ito yung fat version niya, no. So para sa akin ito yung pinaka-sexy na model ng PlayStation, no. Pero kung nag-i-eBay ka, ang hahanapin mo is yung PS3 fat na backwards compatible sa PlayStation 2 na games, no. So ito, chinek ko, hindi siya yon, no. So meron to, dalawa lang yung USB drive niya, no. Kita nyo sa likod, ay dito, yan, ewan ko, malabo yata. So dalawa lang yung USB nitong dalawa. So ibig sabihin hindi siya backwards compatible, no. So kung nagbebenta ka sa eBay tapos nakita ka ng ganito, yun yung uno mo yung check kasi mahal yung presyo niya sa eBay, no. So ito, nakuha lang natin yung mga consoles natin, no. Maximum ko dyan palagi $50, no. So lumalabas bawat isa niyan mga $50 each.
no? So itong dalawa, PlayStation, no, maganda yung presyo niya sa eBay. Pero pag fat, tapos hindi siya yung version na backwards compatible, hindi naman masyadong malaki yung presyohan yan. Pero nabebenta pa rin. No? Tapos ito naman, nakakuha din tayo ng PS4. Ayan, no, PS4. Tapos PS1 ulit. Tapos ito pa, Nintendo DS. Yan. So, itong PlayStation 4, palaging maganda yung bentahan yan. Basta gandahan mo lang i-bundle mo, samahan mo ng mga games sa controller. So, maganda yung bentahan yan sa eBay. So, PS1, passing ko medyo mabagal siya. No? So, kung nanonood kayo ng iba kong video, bumili na rin ako nito. Until now, hindi pa rin siya nabibenta. No? So, medyo nadidismaya ako sa PS1. Hindi siya masyadong mabilis mo ibenta no? So, malas lang siguro or wala munang market ngayon. Pero anyway, lilist pa rin natin yan sa eBay, no? So, walang problema dyan. Palagi, may mga nakikita pa rin akong comp sa eBay ng mga PlayStation consoles, no? So, siguro tatanggalin ko lang to sticker na to. Tapos, itong DS. So, sinama lang niya dun sa nabila natin, no? So, wala siyang charger, unfortunately. So, hindi ko ito matetest. Pero, ayan. Ayan siya, oh. So, hindi ko alam kung gumagana to. Anyway, siguro maghahanap na lang din ako sa eBay ng mga second hand na charger nito, no? Ayan, para matesting natin. Saan ba yun? Ayan, ganyan. So, problema sa mga ganito, pag wala ka nung kable na kailangan para i-charge siya, mahirap siyang testingin, no? Lalo na itong mga Xbox na to. Yan, Xbox notorious yan na mga proprietary cables ang ginagamit, no? So, pag wala ka ng power cable, no? So, malaking problema. So itong Xbox na kuha natin, Xbox One to, ito yung matabang version, no? Fat version. So marami na akong nabenta nito, no? So problema dito sa nakuha ko, wala siyang kasama ng power adapter, no? Yung sinasabi ko sa inyo. Ito kasi hindi siya pwedeng gamitan lang ng ordinary na power adapter, no? So ayan, no? Meron siyang proprietary na adapter dapat. So mahirap siyang ibenta kung wala yung power adapter, no? So, siguro tatry ko mag-source ng power adapter para matesting ko siya. Tapos, kapag kumakita ko man yun, tsaka ko siya testingin. So, pag gumagana, sabahan ko siya ng mga video games, babandila natin, no? So, walang problemang ibenta yan. Tapos, may nakuha din tayo ng mga Kinect. No? Puro mga Kinect yan. So, yung Kinect, pwede siyang isama dito. Tapos, bundle siya, malaking bundle. Tapos ito naman, original na Xbox. Yan, ito pa yung sinaunang Xbox. Hindi ko sure kung ito ba yung kasabay nung PS1, no? So, pero ito, ang laki niya, no? So, sobrang bulky. Nakuha rin natin to $50, no? So, happy pa rin ako dito kasi bumibenta pa rin yan. Tapos, meron akong mga controller dyan sa mga anik-anik ko. So, nandyan yung controller. So, pwede natin samahan siya ng bundle kahit na walang kasama controller nung binili natin, no? So anyway, kakalat-kalat lang naman dyan sa mga tab ko yung controller. So kung gumagana naman siya dito, edi isama natin siya sa bundle. Unfortunately, wala akong game ng Xbox ngayon, Xbox original. So wala akong way para i-test yung disk drive niya, no? So anyway, tignan ko muna kung paano ko siya matitesting ng maayos. So pwede ko pa rin siyang i-list as working kung nag-on man lang siya at least, no? Tapos tingnan natin kung magkano yung presyohan nun. Okay. Next naman itong Wii U, no? So Wii U tsaka Wii, tapos may Xbox pa, no? So ayan, ito nakuha ko sa isang buyer, sa isang nagbebenta lang sa marketplace. So 3 consoles yan. So itong Xbox One naman, yan, so kasama pa yung box, ang ganda. So kapag may box palagi yung console na binibenta nyo, no? So malaking advantage yun sa eBay kasi may mga collectors din na naghahanap niyan kahit pa paano, no? So tingnan natin, testingin ko pa yan syempre kung umaandar, no? Pero malaking bagay yung may box palagi pag naghahanap kayo. Tapos itong Wii U naman, binibenta lang niya for parts, no? So yung console niya is na brick na yan, no? So brick, ibig sabihin, tinaray nilang installan ng custom firmware or i-jailbreak yung unit nila. So ngayon siguro for some reason, nag-update siya, no? Or what not, na-detect ng system siguro. So na-brick na siya, no? So hindi na to pwedeng magamit. So dinisclose naman niya na hindi na siya hindi na siya gagana, no? So unless merong marunong mag-repair niya. Ako, wala pa akong masyadong experience sa mga brick na unit, pero sinabi naman niya selling lang siya as is. So meron na rin kasi ako nito sa loob, no? So pang personal use ko. So nakuha ko rin siya dun sa Laverton Markets last time dun kay Kuya. So ang gagawin ko siguro, ibebenta ko na lang yung console for parts. Tapos ipapalit ko yung tablet ko doon, no? So pansin niyo yung tablet niya, napakakinis pa, no? So di katulad nung tablet ko na isa, dami ng gasgas, no?
So anyway, ibenta natin siya for parts. Ito kasi yung mahal dyan, yung tablet. So kung ibenta ko yung tablet kasama yung console, tumataas yung presyo niyan, no? So yung unit ko sa loob, jailbreak ko siya, no? So pwede ko siyang laruan ng mga games galing sa hard drive, no? So malaking bagay. Malaking bagay din yun sa akin kasi mahilig din ako mag-video games, minsan pampaantok lang, no? Pero siguro ito, itatabi ko na lang to. Ayan, ito sa akin na lang siguro to. Ano, may pag-iisipan ko muna. Tapos, fortunately, so kahit nasira yung console niya, kahit na na-brick na yan, hindi na magagamit ever unless i-repair mo yung hardware niyan. So, binigay niya yung box niya. Ayan, ito. So, kasama yung box. So, kahit na wala nang silbi yan, ito itatabi ko muna, no? So, kasi ang ginagawa ko ngayon, kapag bumibili ako ng mga consoles na ganito, tinatabi ko yung mga pyesa niyan. So ngayon meron na akong box ng Wii U. Kung maka-encounter ulit ako ng working na Wii U, so sasamahan ko siya ng box, tapos tataas yung presyo niya, no? So nagiging mas appealing siya sa mga buyers natin sa eBay. Tapos meron din siyang Wii na binenta sa akin. Ito naman. So Wii na naman. So dumadami na yung Wii ko, no? Parang pang-5 ko na yatang Wii to sa loob. No, so anyway, sinama na lang niyan. So sinabi niya bundle na lang to all together. Ayan, edi napabili tuloy ako ng Wii na naman. So may kasama siyang games. Interestingly, may kasama siyang Mario Kart. Ayan. So pag nagbebenta kayo ng Wii, so palagi niyong hanapin yung Mario Kart kung meron kayo nakatago diyan. Kasi ito nakapagpataas ng price yan. Kasi yan yung bundle na common na hinahanap sa eBay. So Mario Kart bundle na may Wii console, no? So pag yan, nahanap mo, tapos may Wii ka, nakakalat-kalat. I mean, pag meron kang Wii console, tapos may Mario Kart ka na nakakalat-kalat lang, i-bundle mo na lang, no? So, huwag mo nang ibenta to ng hiwalay. So, mas gumaganda yung presyo niyan. So, kompleto naman yung accessories niya. Yan, so wala tayong problema ibenta yan. Pero to be honest, yung Wii, tsaka yung PS1, yan dalawang yan parang hindi masyadong maganda yung success para sa akin. So, ang tagal na titenga. Ang tagal na titenga yung mga yan, no? So, parang ilang linggo na yung Wii ko na naka-post sa eBay, pero wala pa rin kung agad, no? So, naglagay na ako ng offers, tsaka deals para sa mga bumibili, no? So, anyway, tingnan natin kung may benta. At least, nandun lang naman siya sa eBay. So, binenta niya sa akin lahat yan. Yan tatlong console na yan, $150, no? So, $150. So, sirang Wii U, isang complete na Wii na may Mario Kart, tsaka Xbox. Yan, Xbox na may kahon. Xbox na may box. Ayan. So, tutubo pa rin tayo dyan, no? Walang problema. Kahit na mga sira yan, sabi ko nga, yung Wii, kahit ibenta ko ng 4 parts lang yan, maganda pa rin yung presyo yan sa eBay, no? Kasi lalo na pag sinamahan mo yung tablet na yan. Tapos may mga controller pa. Tapos may kahon pa ako na reserva, no? So, para sa $150, happy ako dyan. Yan, so nung binili ko yung PlayStation din, yan, meron siyang binandel si Kuya Nakabayan dun sa Laverton ng mga games, no? Yan, ang dami. So 3 stock ng mga games yan, no? So ang dami, mga 50 na games plus itong PlayStation, 115 binayad ko dyan, no? So 50 na games. So lumalabas mga 2 lang bawat isa, no? So pag nagbebenta ka sa eBay, mga siguro maximum muna sa video games $5, no? So max na yon. Pero lower than that is tutubo ka na talaga, no? So maximum ko sa games usually $5. Pero kapag nakita ko siya ng mas mura tulad ng deal na to, no? So kinahagat ko na yan. So ang ginagawa ko diyan sa mga games na yan, so kung kunyari wala akong console na binebenta, no? So binebenta ko siya as a bundle, no? So siguro 10-an or 15-han, tapos nabebenta natin ng magandang presyo yan. So since meron tayong mga console na ganito, yan. So pwede nating isama yung bundle niyan. Kunyari ito. O yan. So isang malaking bundle. So gumaganda yung presyo niyan palagi kapag sasamahan mo ng games. Tapos ang dami pa nating mga controller. So wala tayong problema sa controller. So ganyan lang yung technique. So pag may mga games kang bultuhan na ganyan, less than $5, no? So take it na, no? Kunin nyo na. Tapos syempre di mawawala yung mga DVD at Blu-ray category natin, no? So pasadalan natin ang mabilis. So ito South Park, yan, box set yan. Ay sorry, baliktad. Ayan, so incomplete na series yan, no? Na season, bungi-bungi. Pero South Park, magandang series yan na ibenta. Lalo na kung marami ka nung mga seasons niya, no? So nabili natin yan sa thrift store, $53 bawat isa. So I think mga $70 din mabibenta yan, no? So sa tamang buyer.
Tapos, ito din, Simpsons. Yan. So dito, medyo excited ako kasi Simpsons is isa yan sa mga pinaka valuable na DVDs ngayon, no? So, from 1 to 17, kasi wala kang problema, makikita mo yan sa thrift store, no? So, ito, sinimulan ko na siyang buuin. Nakita ko kasi yung magkakasama sa thrift store, tapos kinuha na natin siya, no? So, ang presyo ng bili ko dyan, bawat isa, ay, natanggal ko na yata yung presyo. Yan, $5 yung bili natin dyan sa isang set na yan. Ay, bawat isa. Tapos kinuha natin lahat ng seasons niya, no? So, ang Simpsons kasi, kapag nakompleto mo siya from 1 to 20, umaabot ng $600 yung, yung presyo niya, no? So, 1 to 20. So, nag-stop na silang maggawa ng DVD ng season 20, no? So, pero, 1 to 17, walang problemang hanapin. Pero, ang mahirap hanapin dyan is yung 18 to 20, no? So, yun na yung mga super rare. So, pag nakita ko yun, i-add ko lang siya dito. Pero for now, ipopost ko na siya sa eBay. Kung may bibili sa kanya as is, may kukuha pa rin dyan mga $100, no? So not bad pa rin. Yan, tapos next naman itong mga Blu-ray, no? So ito nakita ko rin sa thrift store, Supergirl tsaka Legends of Tomorrow, no? So hindi pa yan yung complete series, pero Blu-ray copy kasi siya, no? So nakuha lang natin siya $1 each. Yan, $1 each lang yan. Tapos kapag kasi tip ko lang sa inyo, no, kapag bumibili kayo ng mga series tapos naka Blu-ray siya, mas mataas yung presyo niyan compared sa mga DVD na counterpart niya, no. So ito naman since $1 lang pinatos ko na, pero usually Blu-ray mga mahal na sa thrift store yan, umabot ng $5 bawat isa. Pero swerte lang ako kasi nag-sale siya dun sa thrift store na pinupuntahan ko, no. So $1 each. So maganda yung presyohan yan sa eBay, yan dalawang series na yan kahit na incomplete pa yan. Tapos ito naman, Game of Thrones. Yan. So isa to sa mga favorite kong ibenta na series, no? So nakakatatlong benta na ako ng full season yan. Full series niyan. So ito na nakakita ko na sa thrift store, no? So ganun din ang presyohan niyan, $1. So kinuha ko na. So meron na akong existing na listing ng Blu-ray na Game of Thrones, no? So ito season 6 tsaka 7. Tama ba? Season 6 tsaka 7 yan. Oh. So pwede ko yung i-add dun sa existing na listing ko, no? So hanggang sa makompleto ko siya. Tapos tumataas din yung presyo niyan, siyempre. Tapos meron pa rin tayong DVD. Ayan, 1 to 4 nga lang yan. Pero kung ma-encounter natin yung ibang seasons niyan, siyempre idadagdag na lang natin. Tapos ito, lastly, The Office naman na complete series, no? So medyo mahal ang kuha ko dyan, $3 each. Pero nagta-target kasi ako maghanap talaga ng mga complete series. Kahit na konti lang yung kikitain ko dito, no? So The Office, isa yan sa mga hindi masyadong maganda yung presyohan yan sa eBay, pero tatry pa rin natin siyang ibenta, no? So anyway, kinuha ko pa rin siya ng $3 bawat isa. So 9 na seasons yan, so mga $27 din yan, no? So medyo mataas, pero hopefully mabenta pa rin ng maganda yung presyo. Mga $60 to $70 natin ito try. So aside pa dun sa mga na-deal natin sa Laverton, no? So itong apat na consoles na to, no? So meron siyang binundle sa akin na mga controller naman. Ayan, ang dami. Yan. So kasama nung apat na consoles, yan, sobrang dami controller tsaka mga accessories, no? So binenta niya lahat yan $230 kasama tong bundle na to, no? So hindi na ako tumanggi. So far ang natetest ko dyan is yung mga PS3 controller, no? So wala na kasi akong controller dun sa loob ng kwarto ko, no? So hindi ko siya magamit. So ito yung mga tinesting ko. So gumagana siya lahat, no? So happy tayo doon. So mga PS3 controller, lalo na yung mga authentic na ganito, no? So marami, pag PlayStation 3 kasi na controller, marami naglalabasan na fake. So kapag nakikita mo yung mga authentic na ganito tapos sobrang ganda ng condition, maganda rin yung bentahan niyan sa eBay. So bihira na kasi yan, wala nang gumagawa niyan. Tapos mga Xbox controllers, medyo common na yan, no? So medyo hit or miss ako dito, pero ang ginagawa ko, tinatabi ko lang to. Tapos kapag nakakuha ako ng mga Xbox series ano ba yun? Xbox One or Xbox 360, sinasama ko yan, no? So hindi ko yan binebenta kasi ng individual, kasi hindi naman maganda masyado yung bentahan yan sa eBay. Tapos ito pa yung kasama niya, no? Mga Kinect. Ayan, no? Kinect na pang Xbox, no? Yan. So hindi naman to basta-basta nasisira. So bihira akong makakuha ng ganito na sira. Pero syempre titestingin pa rin natin bago natin siya i-post sa eBay. Tapos ito yung sinasabi ko na controller ko, napakalat-karat lang. So nalabas ko na pala siya, no? So ito yung sasama natin dun sa original Xbox. So isang original na controller.
Tapos isang Logitech. Ang daming kable. Yan. So tetestingin natin yan kasama nung mga consoles. So dagdag ko rin kapag nagbebenta ka ng consoles, no? So parang may kasama ding risk dyan, no? So since meron ako limit na $50, masasabi ko na hit or miss yan kasi minsan bibili ka ng console tapos hindi naman pala siya gumagana, no? So or may issue. So hindi mo siya mabenta sa eBay ng full price, no? So ang pakonsuelo lang doon kapag binenta mo siya sa eBay, mababalik mo pa rin yung puhunan mo kasi pwede pa rin siyang ibenta for parts, no? So kaya $50 yung maximum ko kasi kung hindi man gumana yan, at least pwede ko siyang ibenta for parts kahit paano mababalik ko yung puhunan ko, no? So kahit paano calculated risk, kung makuha ko siya ng mas mura, edi better, no? Tapos pa nagbebenta ka rin ng mga consoles katulad ng ginagawa ko ngayon, so dito tayo bumubuhos ng effort natin. So medyo matrabaho yan kasi syempre tetestingin mo pa kung gumagana. Tapos aside sa mga issues na makikita mo, lilinisin mo pa yan. Tapos pipicturan mo. So tapos, ayan, yung mga controller na yan, malaking effort yan. So tetestingin mo yan isa-isa. Tignan mo kung nag-charge yan. I mean, hindi lahat ng eBay seller ginagawa yun katulad ng ginagawa ko, no? Pero iniiwasan ko kasi yung dumating yung time, baka mamaya magpadala ako ng console tapos biglang magreklamo yung bumili. Tapos sasabihin ko sa sarili ko, hindi ko siya na-testing, no? So ginagawa ko rin yung due diligence ko kahit papano. So tinetesting ko lahat ng mga consoles ko, no? Lahat ng mga consoles tsaka mga controller bago ko siya ilist sa eBay man lang, no? So unless confirmed ko personally na gumagana siya, 100% working, no? So tsaka ko siya ibebenta sa eBay. So perfect example dyan, itong nabenta lang natin na PS2 console, no? So ito may issue, so hindi nakabasa ng CD, pero dinisclose ko naman na umaandar siya, gumagana, no? So nilagay ko na lang untested yung disk drive, no? So baka merong marunong mag-repair niyan na bumili, kinuha niya. So nabenta siya, di ba? $90, no? So walang problema. So $60 na puhunan, naging $90. So bawi lang yung puhunan. Tapos may mga time din, kunyari ito. So may kasama dun sa bundle na PS2 controller. Ito pang PS2 to, no? So wala akong PS2 ngayon for sale. Binibenta sa eBay. So ginagawa ko, tinatabi ko muna to, no? So hindi ko agad to binibenta sa eBay. So tinatabi ko muna yan. Tapos baka maka-encounter ako isang araw ng PS2 na walang controller. so tsaka ko siya matitesting ngayon. So kung gumagana naman, edi okay kasi mas gumaganda yung bundle natin, no? So ganun lang yung technique. Ganun lang yung technique dyan. Tapos minsan may ma-encounter ka na ganito. Ayan. So dun sa bundle natin ng mga 50 na games na nakuha natin, so meron ako nakita isa na naliligaw. Ayan, PS4 siya, no? Fallout. So nandun naman yung game niya, no? Walang problema. Pero ang problema dyan, iba na yung case niya. So hindi ko na yan mabibenta ng maayos, no? So siguro, pag mga ganito din, naka-encounter kayo ng ganyan, may mga nagbebenta ng mga bulk deals, tapos may mga naliligaw, tawag ka dito mga reject, no? So ito, reject na to. So ginagawa ko, yung mga reject, iniipon ko ngayon yan. So again, same concept. So iniipon ko yung mga kakaiba, yung mga iba yung laman niya, tapos binabundle ko pa rin yan, no? So nabebenta pa rin yan kahit na wala na siya sa original na disc niya, no? So tapos minsan may counter din ako na kunyari PS4 na walang laman, no? Case lang. So tsaka ako ngayon ililipat tong label na to. So ganoon lang yung technique, no? Pag nag-i-eBay ka, maging creative ka lang, maging resourceful ka lang, no? So hindi porket hindi mo na to mabibenta as is, susukuhan mo na yan, no? So pero problema doon sa ginagawa ko na technique na yan, dumadami yung mga items ko na nakatenga, no? So nakatenga lang yan until sa makita ko siya na suitable na siya na ibenta, no? So yun lang siguro yung disadvantage ng ginagawa ko na ganun. Okay, lastly, ito yung pinakamahal na nabili natin sa Laverton Markets, no? Doon sa flea market. So ito, nakabili ako ng DJI Ronin SC. Yan. Tsaka may kasama siya ng SLR, no? SLR na camera. Ayan, ito siya. EOS 550D. So ito, pakita ko sa inyo. Ayan. So ito, disclaimer lang, wag nyo gagayahin tong ginawa ko, no? So kasi medyo napasubo yata ako dito sa deal na to. So itong DJI Ronin SC na to, yan. So gimbal siya.
So kinakabit siya sa mga cameras. Kung familiar kayo dun sa mga gumagawa sa mga videographer, so yan yung ginagawa nila para maging stable yung mga shot nila, no? So ako personally, wala akong idea sa cameras tsaka sa camera equipment na ganito. Pero nung nandun kasi ako, sabi ni Kuya, kompleto daw to, tapos walang issue, gumagana, no? So tapos in-offer niya na ito kasama yung SLR, kunin ko ng $350, no? So ang laki, ang taas. So tapos ako naman, syunga-syunga, no? So hindi ako naggawa ng due diligence ko na i-research siya, no? So kinuha ko lang siya, no? Parang tinake ko lang yung risk. So unfortunately, nung sinearch ko yung mga comps sa eBay, so itong Ronin SC, kung gumagana siya tapos kumpleto, ang maximum na selling price niya sa eBay is $300, no? Wala na akong nakitang over $300 sa sales niyan. So $300, tapos itong SLR naman, ayan, so labas natin ulit, 550D, kasama yung lente niyan. Tapos may sinama pa siya na sa pang lens, ito naman. So maximum na nabentahan lang yan sa eBay na nakikita ko is $250, no? So kung wala siyang issue, kung walang problema. No? So binenta niyo yan pareho sa akin. So advice ko sa inyo, wag niyong gagayahin yon. Wag kayo basta-basta mag-take ng risk. So always do your research, no? So pag inad mo yon, 250 plus 300. So mukhang maganda, di ba? So mukhang appealing naman, mukhang kikita naman. Pero ako personally sa experience ko sa pag-eBay, hindi yun palagi nangyayari, no? So pag pinipresyo ko yung mga items ko, palaging lower than dun sa maximum na benta niya, no? Para mas mabilis siyang mawala. Pero ito kasi, totally hindi ako familiar. So kailangan ko pa siyang i-test, kailangan ko siya pag-aralan. Tapos yung camera din, wala akong alam dyan. So sobrang laki ng effort yung uubusin ko para matutunan kung ano to mga to, kung gumagana man lang siya, para ma-confirm ko siya bago ko siya ibenta sa eBay, no? Sabi ko nga kanina. So wag niyong gagayahin yon. Ako kasi personally kinuha ko siya kasi gusto ko lang siyang i-risk, no? Kahit papaano. So yung risk appetite ko naman sabi ko, okay naman, gusto ko namang makabenta ng malakalaki sa eBay, no? So tapos gusto ko rin mag-expand ng category ko aside sa video games tsaka sa mga DVDs, movies. So bagong category to sa akin. So cameras, nakabenta na rin naman tayo dati niyan, pero yung mga nabebenta ko is mga tigpa $5 lang na nabibili natin sa garage sale o sa flea market, no? So maganda yung turnaround nun, no? So yun yung mga tumatakbo sa isip ko habang ino-offer ni Kuya na $350, no? So sabi niya kasi ito $500 pag nabenta mo. So yung pala $500 kapag brand new, no? So obviously hindi na siya brand new. Tapos yung camera, sabi lang niya isasama na lang daw niya yan. So syempre appealing yung deal, di ba? So yun yung lesson ko siguro, no? So wag basta-basta mag-risk ng mga ganito, no? So medyo kinakabahan ako kung mabibenta ba siya. So at least gusto ko sana mabawi ko man lang yung puhunan ko dito, no? So unlike kasi ng video games yan, sabi ko nga kanina, kung hindi man gumagana yan, may way ka pa rin para bawiin yung puhunan mo kasi mabibenta mo siya as parts. Pero sa cameras, sa experience ko sa eBay, no? So hindi siya ganun kalaki kung ibibenta mo siya as parts lang, no? So hopefully gumagana to, no? So lesson yan para sa inyo lahat. So kung mga camera guys, mga camera enthusiast na followers ko, no? So bigyan niyo lang ako ng idea, mag-comment kayo. So anyway, mag-spend ako ng time dito sa dalawang to, pag-aralan ko siya. Tapos hopefully maka-profit pa tayo dito kahit paano. So lastly, update sa numbers natin, no? So target natin 26,500. So mga 1 million pesos yan kung napapanood nyo yung mga previous na videos ko. So total natin 18,298 as of today, no? Yan, September 29. So nabati ko yata yung dun sa previous video na sunod-sunod yung sales ko. Tapos after nun nagkaroon ako ng mga bungi dito, no? Bigla ako nagkaroon ng araw na walang sales. So anyway, yan yung progress natin so far. At dahil end of the month na is buburay na natin yan, no? So sa next video natin is malinis na kalendaryo na naman yung makikita nyo, no? So ang ginawa ko din differently, kaya wala tayong video last week, is inaral ko yung store subscription, no? So yung store pala natin ngayon is iba na, hindi na siya Some Gems. So King in the Northeast na yung pangalan ng store. Northwest. King in the Northwest. Yun na yung pangalan ng eBay store natin. So galing sa Game of Thrones din yun. So anyway, yun. So na-unlock ko na yung mga benefits ng eBay store.
So ngayon is meron tayong spring sale dun sa store natin. So isa yan sa mga benefits. So pwede ka mag-launch ng discount sa lahat ng mga items mo or whatever category na maisipan mo, no? So tinitake advantage natin yan. Tapos so far naman nagiging sales naman siya, no? So yung ibang mga DVD dyan galing dun sa spring sale natin. So anyway, magbigay na lang ako ng ibang details dun. So sariwang-sariwa pa yung store subscription natin, no? So wala pa akong idea masyado. Tapos update lang din sa shipping natin, no? So nag-level up na, no? Na-promote na yung Australia Post My Business natin. So ngayon nasa band 4 na tayo, band 4 discount. So mas malaking discount 'yon, no? So compared sa band 3. So kaya kapag nag-ship tayo ng mga mabibigat na mga ganito, no? So nakaka-discount na tayo ng mas malaki kahit papaano. So 'yun, so update lang, no? So mabilisang update lang sa business natin. Okay, yun na muna yung video natin, ano? So ang dami pang effort na gagawin ko dito bago maging pera yan, no? Lilinisin pa, testingin. Well, anyway, so yun na muna yung video natin for now, no? So maraming salamat sa mga sumusubaybay. So kung na-enjoy mo, mag-like at mag-comment, subscribe din, no? Supportahan nyo yung channel ko kahit paano. As of now, yata 98 pa lang yung subscribers ko, pero gawin nyo ng 100 yan, no? Gawin nyo ng 100, mag-subscribe na kayo, guys. Okay, so sunod na video. Bye-bye!